Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Eto mga bossing, at may bagong isiniwalat si Ombudsman Boying Remulla. Nagsimula ang lahat sa pag-file ni dating Senador Sonny Trillanes ng kaso laban kina Digong Duterte at Bongo noong nakaraang taon. Ang kaso ay dapat dumaan sa opisina ng Secretary of Justice. Nanuoy si Boying Remulla, pero tila may shortcut na nangyari. Sa halip na kay SOJ mapunta, diretso raw itong ipinasa sa ombudsman na si Samuel Martires, na kilalang malapit kay Duterte. At pagkatapos noon, wala nang nangyari sa kaso. Ang tanong ng bayan, bakit parang maglaho ang kaso na parang bula? Hindi ba trabaho ng Department of Justice ang magsagawa ng preliminary investigation? Pero mukhang may express lane para sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Ang sabi ng mga kritiko, parang may invisible hand na gumalaw. At ang direksyon, palaging papunta sa mga DDS-friendly na opisina. Habang abala ang mga Pilipino sa pang-araw-araw na problema, may tahimik na galaw pala sa likod ng mga legal file folders. Ang hustisya, na dapat pantay, ay tila nagiging eksklusibong karapatan ng mga nasa loob ng DBS Club. Kaya nung lumutang ang balitang may bypass sa DOJ, hindi na nakapagtataka kung bakit natahimik ang kaso. Pero ngayon, mukhang babalikan na ito. Mas maingay, mas mabigat, at may pasabog si Boying Remulla mismo. Ngayong taon, nagdesisyon si Trillanes na muling buhayin ang parehong kaso. Pero may dagdag na ebidensya daw. Hindi raw ito rehashed gaya ng banat ng kabila, kundi reopened dahil may nangyaring pagtatakip. At kung totoo nang may prosecutor na nagmanipula noon, malaking iskandalo ito sa justice system. Ibig sabihin, may mga taong handang ilihis ang proseso basta't para sa kanilang amo. Dito na pumasok ang pangalan ni Ombudsman Martires, na dati ring itinalaga ni Duterte. Kilala siya sa pagiging tahimik pero matindi ang impluwensya. At ayon sa mga insiders, hindi raw basta ordinaryong transfer of case ang nangyari, kundi deliberate move para mailayo sa kamay ng DOJ. Parang pelikulang legal thriller, pero sa totoong buhay, may buhay ng mga Pilipino ang nakataya. At sa pagkakataong ito, hindi na raw tatakbo si Trillanes mula sa laban. May hawak na raw siyang dagdag dokumento at testigo na magpapatunay kung paano minaniobra ang unang kaso. Kaya sa muling pagharap niya sa media, confident siya. Pero bakas sa tono ang galit sa sistemang ginagamit bilang shield ng mga makapangyarihan. Ang laban ay hindi lang legal, kundi moral. Pagkatapos mag-file ulit si Trillanes, biglang sumalang sa press con si Bongo. Parang may rehearsal. You are barking up the wrong tree, aniya. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Sabay sumbat na diversion daw ito mula sa flood control scandal. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Pero imbes na magpaliwanag tungkol sa kaso, lumihis agad si Go. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Tinuro ang mga contractor financiers daw umano ni Trillanes. Classic DDS move. Kapag naipit, humanap ng ibang topic. Hindi rin nakatulong ang mga birong rehashed polo ni Go. July 6 of 2024. Same issue. Same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ang kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Dahil lalong lumalim ang impresyon na scripted ang kanyang depensa. Napunta sa putikan ng personalan. Parang gusto lang niyang ilihis ang kamera mula sa tunay na issue. Kung tutuusin, ironic ang lahat. Dahil mismong si Bongo ang laging sinasabing shadow president ni Duterte. At ngayon, siya rin ang subject ng kaso na tila naisantabi dahil sa political connections. Kaya nang sabihin niyang old music from an old script, marami ang natawa. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang pinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi.
My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Oo nga, luma nga. Pero kayo rin ang sumulat ng script na yan. Hindi nagpahuli si Sara Duterte sa pag-eko ng linya. Demolition job. Sabi niya, target daw talaga si Bongo at puro paninira lang ang kaso ni Trillanes. Pero kung mapapansin, ito rin ang eksaktong linya na ginagamit nila sa kahit sinong bumabatikos sa kanila. Parang sirang plaka, automatic ang script, pare-pareho ang tono. Ang tanong, kung wala naman daw tinatago, bakit takot sa investigasyon? Kung mali daw ang paratang, bakit kailangang itago ang dokumento sa DOJ at ipasa agad sa kakampi? Hindi ba't mas maganda kung open at transparent sa proseso? Pero sa halip, puro pa victim mode at political persecution ang script ng kampo ni Duterte. At dito pumapasok ang irony ng lahat. Habang sinisigaw ng kampo ni Sara ang demolition, sila rin ang marunong magtayo ng pader ng depensa sa media, sa korte, at sa perception ng masa. Pero gaya ng lahat ng pader, may bitak din ito. At ngayon, mukhang doon dadaan ang pasabog ni Remulla. Sir, balikan ko lang po itong final na ito. Ito daw po ay original yung final na niya sa DOJ noon. Pero pinadala daw po dito. Hindi, yan. Finally yan, nung hinanap ko yung file, nung ako naka-receive ng word na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking opisina. Itong isang dahilan kung bakit nagkalabuan na kami ng Prosecutor General doon. At pinunod ko muna siya. Sabi ko, kung gano'n ang gawain, hindi igagalang ang opisina ng Secretary of Justice, ay bakit pa? Hindi tayo pwede magsabay sa isang kwarto kung gano'n, di ba? At heto na nga, si Boying Remulla mismo ang nagsiwalat. May nagmanipula sa unang kaso ni Trillanes laban kina Duterte at Bongo. Malinaw ang tono, may nangyaring anomalya sa proseso. Parang binuksan niya ang Pandora's box ng hustisya sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon, nasiwalat ang gawain ng mga DDS sa mga pwestong ginagalawan nila. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to noong panahon na yon. Isang taon na yun eh. Mga isang taon na yata. 1 year na ba yan? Oh, 1 year na. Tama, isang taon na yun. At hindi namin nakita yun eh. So ngayon, pag-aaralan ko. Malalaman ko bukas. Kasi hahanapin din namin kung saan napunta yun dito. At para hindi na gumalaw yung kaso. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng administrative glitch. Ito ay pagtataksil sa mandato ng katarungan. Ang tanong ngayon, sino ang nag-utos? Sino ang nagpatupad? At sino ang nakinabang? Dahil kung may DDS fingerprint ang galaw, malamang hindi ito simpleng error. Ito ay organisadong pagtatakip. Sa huli, ang pasabog ni Remulla ay parang granadang initsa sa gitna ng DDS circle. At habang nagsasabing clean conscience sina Bongo at Sara, may ibang boses na nagsasabing may niluluto. At kung totoo nga, ito na marahil ang simula ng pagguho ng pader na matagal nang itinayo para protektahan ang iilan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.